Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Lyman This Vlog. Malungkot na latest update dito sa nakikipaglaban sa kanyang sakit na si Chris Aquino. Nakakakilabot, nakakaiyak itong kanyang habilin sa kanyang mga mahal sa buhay, habilin dito sa kanyang kaibigan at siyempre habilin sa kanyang kapatid at mga mahal sa buhay. Hindi po ito fake news, mga kaibigan. Sa puntong ito ay pasintabi ho at gusto kong ibahagi sa inyo ang full story itong ating tinatalakay. Laman ng video na yan, mga kaibigan. At siyempre, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panuurin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa gadon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po akong alamin itong ano ang habilin sa mga mahal sa buhay nitong si Chris Aquino, na sabi nga niya, mismo galing sa kanyang sarili, na anumang oras ay pwedeng hindi siya makahinga, pwedeng tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. In one word, pwede siyang mamatay anytime, ayon po sa kanyang revelasyon. Samahan niyo po akong panoorin. Sa akin, kagaya ng ilan sa mga pinakamalapit na kaibigan ko at yung mga kapatid kong babae, nangako sila na kung ano man ang mangyayari. Meron akong dalawang kaibigan na lilipad dito para sumahan yung 2 boys. And you also promised me, sorry dun sa show mo, pero you said na kung mabalitaan ka, tawagan ka ni Alvin, sasakay ka kaagad ng aeroplano to be here with me. I love you so much and I'm entrusting them with you because the two will actually be going home. So, in a language that maiintindihan namin, kumusta ang lagay ng iyong puso? Okay. Ang nangyari kasi is that yung yung our heart, diba, is surrounded by muscles para maprotektahan yung puso. Yung muscles na yon that are surrounding my heart, magang-maga sila. Parang boy, I liken it na para mas maintindihan ng mga tao. Kung naglalaro ka ng sports, mga Pilipino tayo, basketball. Kung natapilok ka habang naglalaro, o nanipa sa'yo, nahulog ka, normally, you pray that it's not a fracture, it's just a sprain. Pero kung yung sprain na yon nangyari sa'yo, anong mangyayari? Mamamaga ng todo yung sa labas. Yung sa akin, yung pamamaga, hindi lang sa labas ng puso, kundi dun sa middle layer. And the problem there is, my heart has to work. Kung yung sa'yo, normal na kailangan siyang tumibok para makahinga ka, makagalaw ka, gumawa ka ng mga normal na activities. Tapos yung heart rate mo would be, for a normal person, in the 70 to probably 90 range. Ako, boy, maglakad lang ako papunta ng banyo or mag-attempt ako dahil sinusubukan ko talagang magdagdag ng timbang. Biglang pag tinest na ako, because I have a cardiac monitor dito sa bahay, biglang ang heart rate ko, 120. May point na umabot na dahil nagtagal ako, na-enjoy ko yung bathtub, tapos nung nagbanlaw ako, it was 146. Chrissy, gaano kadelikado ito? I could have a stroke at any time. I could have
Kasi I have to relate this because of genetics. Ang lolo ko sa side ng dad ko, yung original na Benito S. Aquino, he was 55 years old when he had a massive heart attack and cardiac arrest. He died in my dad's arms. And ang dad ko at that time was only 15 years old. Right. And that's only 2 years older than me. And the reason nakapunta kami sa Boston dati, my dad had his heart attack At 47. 47 years old, and not many people know, but before Noy died, he needed an angioplasty. That was exactly 5 weeks bago siya namatay. So, sa side ng dad ko, matindi yung sakit ng pagkakaroon ng cardiovascular So diseases. genetics dito, Chrissy, medyo plays a role. Diba? I would have been okay, boy, kung hindi ako nagkaroon ng autoimmune. Okay. Hiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So, whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. I mean, sino ba naman ang sasabihin na handa na akong mamatay? I don't think any of us can say that because Ben is only 16. I made a promise to him na until he becomes an adult, I will really do everything. Lahat gagawin ko kasi hindi naman sikreto sa mga tao that ang kuya niya falls under the autism spectrum. Ako mismo, ako lang ang nagpalaki dun sa dalawa. Kailangan pa nila ako. But on the flip side of that, after Monday, wala na akong immunity. Pwede na akong dapuan ng kahit anong sakit at wala akong panlaban doon. That's why I want to take this opportunity, boy, na magpasalamat sa iyo. Because nangako ka sa akin, kagaya ng ilan sa mga pinakamalapit na kaibigan ko at yung mga kapatid kong babae, nangako sila na kung ano man ang mangyayari. Pero akong 2 kaibigan ang lilipad dito para samahan yung 2 boys. And you also promised me, sorry dun sa show mo, pero you said na kung mabalitaan ka, tawagan ka ni Alvin, sasakay ka kaagad ng aeroplano to be here with me. I love you so much and I'm entrusting them with you because the 2 will actually be going home by the first week, in 2 weeks. Why did I decide on this? Because naawa ako dun sa 2 bata. Kasi ako, makukulong na ako sa bahay. Pupunta na lang ako at lalabas ako para makita yung mga doktor. Okay, alright. Shout out Buyabunda ng Pasto. Ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips at siyempre supportahan din po natin ang kanyang programa. Heto, at malungkot mang isipin mga kaibigan at sana ho ay huwag kayong magsawa dito sa ating tinalakay muli dahil ang purpose ko ulit dito ay humingi sa iyo, sa inyo mga mahal kong taga-subaybay, basis man o hindi, pwede ko bang hingin sa inyo ang kaunting suporta dito ho na ika nga po yung magpapalakas ng loob, isang suporta tungo sa paggaling ho dito kay Chris Aquino. Bagamat sinasabi niya ho na anytime ay pwedeng makardiac arrest siya, pwedeng tumigil ang kanyang tibok ng puso anytime. In one word, pwedeng mawalan siya ng buhay. But umaasa po tayo, mga kaibigan, sa tulong ng inyong mga panalangin. Diyan po sa comment section. Kung ano man ho, mga komento nyo po tungkol ho dito bilang suporta sa ikabubuti, panalangin man o message
diyan no sa comment section. Baka po naman pwede kahit isang type lang po. I-type nyo lang po diyan para naman po sa sana ho ay malampasan po ito ni Chris Aquino. Mga kaibigan, hindi ko na po uulitin at maikling vlog lang po ito. Ay very clear po, maliwanag, masakit, malungkot at nakakakilabot mga talakayin to. Ay sabi nga ni Chris Aquino ay hinabili niya ang kanyang anak dito sa kanyang kaibigan kay Buya Bonda. At naghabilin din siya ng mga salita diyan po sa kanyang kapatid kamag-anak, at kung ano man nga mangyari, kung halimbawa may nangyari po sa kanya diyan po sa ibang bansa, ay lilipad ng bigla diyan po si Buya Bonda para na sa ganun po tuparin itong pangako niya, na hindi ko na po ulitin. According ho sa ruling ng video na yan, ay kung hindi nyo po maunawaan ang mga hinabilin sa mga mahal sa buhay nitong si Chris Aquino, mga kaibigan. Muli po, at sana ho, Chris Aquino, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Ay alam ko po, sana ho, malampasan mo ito kung naman pagsubok ang ika nga po ay mayroon kang pinagdadaanan ngayon. Kaya't mapalad po tayo. Muli kong uulitin mga kaibigan, napakapalad tayo natin kahit may pira tayong piso sa bulsa. Ay yan po ang ating kayamanan dahil wala po tayong sakit. Kayamanan po natin yan. Paggising po natin sa umaga, ay yan po ang napakalaking blessings, regalo na natatanggap po natin diyan po sa ating mahal na Panginoon. Kaya't napakapalad po natin, wala po tayong sakit. Yan po ang ating kayamanan mga kaibigan. Kaya't muli po inuulit ko, pwede naman tayong magbigay po diyan ng suporta para tungo sa ika nga po malampasan sana ito ni Chris Aquino. Bukas po ang ating comment section. Pagpalain po tayo lahat mga kaibigan at sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Muli po, bye-bye.